Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, last battle na re-reviewin natin sa Isabuhay 2026, G-Clown versus Unico. At sa mga bago nating viewers, sa mga bago nating subscribers, if you are looking sa ibang Isabuhay battles ng 2026, yung hinati natin sa dalawa, yung 6, 'di ba? So the first 3 was uploaded sa month ng May, and the second 3 was uploaded this month of June. Then itong last 2 magkasunod. So yung Goryong Talas Raffian kagabi uploaded. So you can check it. At uulitin ko sa mga bagong subscribers, bagong viewers natin, if you are looking sa mga past Isabuhays naman, nasa channel na rin natin yan. So ayun, 1,400 plus videos na tayo. Oo nga no, 1,400 plus videos na pala tayo. Wow. Wow. Ngayon ko lang na-realize na tangin, ang dami na pala. And sa mga day ones, salamat sa suporta, sa views, sa patuloy na panonood sa akin. Maraming salamat. So yun, G-Clown vs Unico. Ito na yung last natin sa first round ng Isabuhay 2026. At after neto, di ko alam kung ano yung in-next natin, pero sa tingin ko babalik ako ng Motus sa mga hindi ko pa nare-review yung battles, or mag 1 up 7 or FRBL, I don't know. And yung mga yung mga natitirang request videos, so yun pa, marami pa tayong gagawin. Pero focus muna tayo dito, G-Clown vs Unico, and same sa mga previous battles na na-review ko sa Second Sight 15, may prediction video ako dito, and it was uploaded sa FB page natin na Judge Ginan. And if you have a little time to check it, go for it. Maganda yung naging mga prediction ko doon. So sa lineup ng Second Sight 15 sa day 1, I think meron akong isa, or basta sa buong lineup meron ata akong 3 mali lang, 'di ba? So yun, yung Zaki Ban, mali ako doon. Ano pa yung mali ko? Basta may 3 eh. Nakalimutan ko na kung ano. Basta maganda yung naging run ng mga prediction reels ko. So yung zoning, gagawan din natin yon. Di lang ako makapag labas-labas sa office kasi maraming ginagawa, pero sisingit natin yan sa mga susunod. Okay, July 4 pa naman yung event, so siguro kaya ko naman yan tapusin, no? So di na ako magbibigay ng prediction dito or ng insight sa dalawang to. Basta ang alam ko lang, parehas silang gutom dito, and tignan natin kung ano yung magiging outcome ng pagsusulat nila, since yun nga, si G-Clown tagal na wala, si Unico naman gutom to kasi dikit yung naging battle niya sa Royal Rumble, 'di ba? So yun, shoutout kay Unico. Next, matutuloy din yung collab natin. Hindi ko alam kung kailan, pero sana matuloy. Kayo nila JM Lopez. So game.
So dapat, 5 muna ang hurado Game, natin game. para sa isa buhay battle na to. Pakinggan natin, unang banat, second side 15. G-Clown. G-Clown. Hey! Lift up game! Game. Pinakabobong rapper sa Caloocan. Ganyan nakilala yung wak na to. Kung si rap yan, pinadala ng baras, ito naman pinamigay ng kankalo. Kala ko ba tubong Caloocan? Ba't di kilala nung tumakbo? Kala ko ba ginapang mo? Eh kahit magdalo sa battle, walang trilyane. Sayang lang binayad nyo. Isang Ang ganda nung ano, no? Ang ganda nung reference. Magdalo Trillanes, Caloocan. Gets nyo ba yun? Gets nyo? Kung na-gets nyo yun, masasabi nyo na ang ganda nung reference na yun. lang trilyane, sayang lang ginapang mo. Eh kahit magdalo sa battle, walang trilyane. Sayang lang binayad nyo. Isang bobo mag-rap, bobo sumulat, bobo bumasa o bumilang. Dakilang bobo ka hinirang. May puso ng kankalo pero yung utak pang bagong silang. Kasi sulat ka ng sulat pero yung punto di makain. Yang multi Ganda nun, no? Wait lang. Ayan. Mayroon siyang sinabi doon. hirang. May puso ng kankalo pero May puso ng kankalo. yung utak pang bagong silang. Yung utak, bagong silang. Double meaning yung utak, bagong silang, no? Bagong silang na newborn. Tapos bagong silang na taga-bagong silang kasi si Unico eh. Malapit lang, magkalapit lang kami ni Unico, guys. North Caloocan lang din naman to si Unico. So, yun. Kasi sulat ka ng sulat pero yung punto di makain. Yang multi mo mas pilit pa sa pagkalalaki ni Alden. Gago. Kasi nung laban nila ni St. Ice, biglang sumulpot yung Mirage. At si Unico tila lumabas yung sungay aba. Yung parking boy nagalit dun sa nakakotse ka, umay tanga. Kung ako yon tiyak gulay ka na. Atras sa bante hanggang maging Yun. gulay tsaka. Yun, Malamang bay. sa hukay ka na. Pagbangga sa parking boy, Yun, day ka na. Sabi na nga ba eh. Paumanhin. Ano mo eh, no? Mapipredict mo na doon maglaland eh. Kasi, yung multi niya nandun eh. Di ba? Gulay ka na. Di ba? Puro ganun eh. Puro ganun yung end. Kaya, mapipredict mo talaga na Hyundai ka na yung ano, yung punchline doon. Di ba? Atras sa bante hanggang maging kulay tsaka. Malamang sa Ayun, kulay hukay ka tsaka. na. Hukay ka na. Pagbangga sa parking boy, yun, day ka na. At paumanhin kung imbis na Hyundai, naging Hyundai. O pues akin, bro. Alam ko na yung butas na yan wawasakin mo. Nakapatay pa nga yung Hyundai kesa sa parking mo. Yung karir mo nagkagasgas, yung sakin gas and go. Kasi yung casting, hindi long lasting. Baduy ng acting mo. Kaya kung ungguyan to ng wordplay, anong klaseng matching to? Okay. Sobrang Ungguyan lalim matching. mo na mag-wordplay. Kaya mga tao nababarok. Di na naaabot. Nagwa-wordplay sa parking. Parang marmol lang nung grain na salt. Hindi porket sinali ka ni Arik sa turna, isa ka na sa best brad. Sino ba namang iinda sa TF mo katumbas lang ng 3 gen-ad? Wala namang naghahanap sa'yo. Ba't lumalaban ka pa, pre? Pag si Unico kalaban, laging unang laban ng gabi. Totoo ba? Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Unang laban ba yung kala Saint Ice tsaka Unico? Unang laban ba yun? Meron nata akong ano nun eh. Oo, nakanood ako ng live nun eh. Check ko lang ah, kasi sabi ni G-Clown, kapag si Unico yung kalaban, laging unang laban ng gabi. Check lang natin. Alam ko nandito yun sa... Meron akong... Alam ko nakanood ako nun eh.
Wait lang. Hanapin natin. Day 2. Universikulo? Tama ba? O ito, zoning. Zoning 17. Unico vs Saint Ice. Pang ilan sila dito? Pang 5. Casper Andros yung una. Princess Pero. Nego J. Antonym. Katana Mirage. Unico Saint Ice. So, di naman. Anyway, binash eh, no? Hindi, ano lang. Akala ko lang may mga battle si Unico na unang laban talaga ng gabi. Akala ko ganun talaga. So, yun lang. Sa sobrang crab mentality nitong gago, ang tindi ng nagawa. Pati pangalan ko sa poster, oh, nahila pababa. Baba. Binola-bola lang ng mga fans niyang tanga, kala niya talaga makakapag-ahon siya. Eh mas makatotohanan pa yung mga alien kaysa sa mag-champion ka. Siya daw yung Apex Caloocan version. Tarantado, magkaiba kayo ng porting yan. Paano ka naging haring araw yung mukha mo korting buwan? Isa kang Apex second hand mula sa grupo ng alas 4. Ngayon sa kadiliman to papanaw. Dahil kahit bumalik sa alauna, hindi na babalik yung araw. Yun na ba yung comeback mo? Royal Rumble? Pucha, tapos katapat mo mga rookie pa rin. Pucha, umay na Brad. Sobrang kupad ang tumalag, kulang sa job. Sa aking unang lapag, puta hugay sagad. Kato magkabak, ready to rumble, isa buhay agad. Okay, may punto. Uy, tapos na. Tong ina, tapos na. Bitin na. Bitin kay G-Clown. Feeling ko hindi pa dapat yun yung ender niya, or dapat may mas malakas pa siyang ender. Nabitin ako doon, to be honest guys. Akala ko mahaba pa yung, or marami pang versus si G-Clown na di pa na-spit. Pero tangina, bitin. Laban to. Hindi, sa tingin ko, mas magandang match up tong G-Clown vs Unico kaysa dun sa kanina na na-review ko na Gorion Talas Raffian. Kasi yung, kung napanood nyo yun, ano talaga feeling ko naging one-sided talaga yun in favor of Raffian. Kasi more on technicals talaga si Gorio doon na hindi nagiging epektibo kay Unico. Kay Raffian. Ngayon naman, yung round 1 ni G-Clown, masasabi ko na effective yun kay Unico. At masasabi ko rin na direct yung mga punchlines, direct yung mga angles, yung mga references na ginamit niya for Unico. Although, sabihin natin gasgas na yun, yung parking, 'di ba? Pero sa tingin ko mas naging creative naman naging creative naman si G-Clown at some point kung paano niya i-expose yun, syempre yung parking, kasi pareho silang may mga sablay na, 'di ba? Pareho silang may sablay na wordplay sa mga previous battle nila. Si Unico yung parking, tapos si G-Clown yung Hyundai ka na, which is ginamit niya kay Lipcram, I think. Tama ba? Kay Lipcram niya ginamit. Sa tingin ko kay Lipcram niya ginamit yun. 'Di ba? So pinagkumpara niya yun, tapos ginawa niyang sandata for Unico. 'Di ba? Ano pa? Hindi, sige, pakinggan muna natin yung round 1 ni Unico para mas ma-differentiate natin ano yung lilitaw sa dalawa. Game. Comeback daw, tang ina. Ganap na ganap. Palakpakan naman natin si G-Clown. Ang pagbabalik ng wala namang naghahanap. Tanginan to. Tapos unang laban ng gabi, yung sinabi mo awkward. Tanga. Kaya ako kinukuha pag pang-unang laban, gusto kasi ni Arik, unang laban pa lang, itaas na kagad yung standard. Tanginan to. Okay. Yeah. Kailangan ko pa bang magsalita? Kung una pa lang, alam nyo naman na kung sinong mananalo. Kailangan ko pa bang magpakita ang gilas sa gitna? Alam ko yan. Kay Looney. Laban niya kay Looney yan. G-Clown versus Looney. Yun nata yun eh. Tingnan natin. Hindi pa nag
nag-uumpisa yung laban, may napili na yung mga orado. Ang drama mo, tangina ka! Ang sarap neto, chinilasin! Di lang kayo parehas ng hairstyle ni Enigma! Parehas din kayong iyakin! Gago. Pero joke lang, Pero joke lang, boss! Pero sino dito mga nakakamiss kay Apex? Magingay! Tangan lahat to. May naisip akong paraan. Payag ba kayo ibabalik na si Apex tapos si G-Clown na lang yung ibaban? Payag ba kayo? Gago. Payag yung mga yan! Ganyan kakabobo, tarantado! Wala ka namang ginagawa, gusto ka iban ng mga tao! Paano paawa ka masyado? Oo, nung laban yun ni Looney, sobrang paawa mo doon, G-Clown. Si Sak Maestro, round 3 lang, ikaw yung drama mo, all 3 rounds. Panay, paawa, tong timawa, pag nagsusulat, taping-api siya. Pues di mo na kailangan magpaawa ngayong gabi kasi kakawawain talaga kita. Ito, nabanggit ko si Apex, pero di mo na kailangang isipin yung tuldok. Ang isipin mo yung kama kasi tulog ka sa akin kada suntok. Itong dating tuta ni Tyke na naging tuta ni Glock 9, palay kabubuhan dala. Kung ituring ka lagi, tila batuta, pero di pa rin masasabing pampukpokan ka na. Puro ka boka tanga. Hindi ka kinuha sa asintada kasi magaling ka na rapper. Flexible ka daw kasi minsan pwede kang hype man, minsan pwede kang bouncer. Kasi ang laki mong tanga. Pero wag kayo, kasi di na raw niya ginagaya si Ismaglas. Eh bakit di mo na ginagaya si Ismaglas? Inuudil ka ba? Yun na nga lang yung dahilan kung bakit ka namin pinapanood tapos ititigil mo pa. Gayahin mo lang ng gayahin si Ismaglas. Tago mo na lang si G-Clown, wala kaming pakialam dyan, fuck you. Kopyahin mo lang ng kopyahin yung kidlat. Doon ka lang nagkakasak value. Paano palagi sa patawan nakabase, puro ganun lang atake, naturingan ka na clown, tapos di ka man lang marunong na bumalanse, tangina grabe, ultimo estilo niyan, kaya-kaya lang naman, kapag payaso, malaki sapatos, ba't sa'yo walang yabak na masundan, dapat matagal, kanan na tinatanggal, kulang ata sa sampal, ang kulit netong payaso, imbis na yung makeup mo ka mismo yung makapal, sobrang garapal, gusto ba tawagin? Yeah! Sobrang garapal. Gusto ba tawagin siyang Joker? Masyado ka nang hangal. Tanga mas bagay tawagin kang Pennywise, payaso na nasa kanal. Bibigyan sa panga, bibigyan din sa tiyan, bibiglain sa bibig niyan, bibigwasan at kung bakit puro bibig yung sinasabi ko, alam mo na siguro dahilan. Kasi puro bibig lang din niyang mama, puro bibig lang yung pinapagana, bibig kasing mananalo siya tapos bibiguin yung mga tagahanga. Oo, kaya nga, tinawag kitang Pennywise kasi yun din yung tama. Pennywise kasi isa kang payasong kapag nananakot ang gamit bunganga. Pues ako bahala. Sigurado natatama mga bala sa mukha mo. Kung ikaw yung asintada, pues ako yung asintado, tarantado. At speaking of asintada, si Flo G lang doon yung may trono. Tapos itong ibang kasama, lahat sila puro na bobo. Kapag walang G-Wolf yung event nila, di sila tinatao ng todo. Well, Pennywise nga, kaya ginagamit palagi pang akit yung lobo. Ang ganda ng Round 1 pa reference. lang, tapos na to. Pangalan ko sa second round ng tournament, pwede nang ilista. Tipong di na kailangan ng asintada kasi nga, finish na. Time. Hindi pa? About time. Time na. Poknat! Okay. Round 1 Unico. Pare silang gumamit pare silang gumamit ng mga gasgas na anggulo. 'Di ba? Pero since ang tagal ngang nawala ni G-Clown sa battle, sa tingin ko na-refresh yung na-refresh kaming nanonood, yung crowd, kasi natanggap ng crowd ng buong buo yun. At ako, para sa akin, na natanggap ko rin ng parang sa tingin ko bago, pero kung i-deep dive mo mga battles ni G-Clown, nasabi na yun,
Pero since nga, yun nga, isa sa mga factor kung bakit parang parang naging bago sa pandinig kasi ang tagal na wala ni G-Clown, 'di ba? So sige, bago tayo mag-proceed sa round 2, ganito. Round 1 ni G-Clown, gaya nga sinabi ko sa inyo, gumamit si G-Clown ng mga gasgas na angulo for Unico. Yung parking, 'di ba? Yung apex, yung apex na apex na kalokan, ganyan. Ano pa? Sa tingin ko naging okay naman 'yon, but yung impact hindi ganoon kabigat, 'di ba? Malinis na itawid ni G-Clown yung round niya. Malinis, maayos, effective kahit papaano. Pero yung pinakita ni Unico sa round 1 niya, sa tingin ko na overpower niya si G-Clown doon. Sa performance, dapat sa performance dapat mapakita ni G-Clown na mas gutom siya. Kasi siya yung matagal nang nawala 'Di ba? Di ko nga alam kung kailan yung huling battle niya Kailan ba yung huling battle niya? Hindi ko na matandaan Basta dapat mapakita or maparamdam ni G-Clown na siya yung mas gutom sa battle na to, since isa buhay to at kababalik niya pa lang. Si Unico kasi nakailang battle na yan 'di ba? Yun nga, battle niya kay Saint Ice, yung Royal Rumble, tapos may ibang battles pa siya kay Zenlook, 'di ba? So si Unico hindi siya ganun hindi siya ganun kagutom compare kay G-Clown, kasi si Unico may mga buwelo na 'di ba? May buwelo na. Gagawin na lang ni Unico ma-maintain yung ganong performance. Si G-Clown naman, andun yung power na gigil ako, gusto ko malakas yung dating ko sa pagbabalik ko. Parang ganun. So dapat mapakita ni G-Clown na mas gigil siya, mas gutom siya sa panalo. Pero kabaliktaran, 'di ba? Hindi naman mahina yung round 1 ni G-Clown. Pero sa tingin ko, mas na-overpower ni Unico yung performance ni G-Clown. Mas napakita ni Unico na mas gutom siya compare sa napakita ni G-Clown doon sa unang ikot. Sa unang round, para kay Unico, ang dami niyang elements na pinakita. Rap skills, multis, rhyme, rap skills, multis, rhyme schemes, angles, references na masasabi mo na effective for G-Clown. Direct. Pares naman silang umaatake directly. Feeling ko wala namang mga feelers, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mas okay na match up to compare dun sa Goriong Talos versus Ruffian, kasi based sa battle na 'yon na review ko, maraming feelers yung approach ni Goryo, kaya minsan natutulugan. Pero ito sa unang ikot nila, sa tingin ko walang gaanong mga feelers. Kumbaga walang nasasayang na mga 4-bar set, lahat connected sa isa't isa, lahat kumokonekta. So the thing was, sino yung mas effective? Sino yung mas maganda? Sino yung may mas magandang angulo para sa isa't isa? Sino yung may magandang performance na napakita? And sa tingin ko, nakuha ni Unico yun. So, round 1, bibigay ko kay Unico. Sobrang dikit lang. Pero, yun, mas effective si Unico. Mas kumokonekta yung mga punchlines niya. Mas creative. 'Di ba? So, 9-8 in favor of Unico. So, round 2, pakinggan natin. Yo! Gumaganong pa si Gago. Sinisita pa ng todo yung aking pagiging member ng Asintada. Pag ganito mukhang ipinalit, ang tawag doon, palitada. Boss Arik! Pag isa buhay talaga, unpredictable yung matchup no? Yung bracketing, minsan talaga mahiwaga. Naipaparis mo yung malapuch maniwata sa umaatsup na diwata. Doon sa compliment battle nila ni Harlem, sabi ni Unico, totoo yung mga sinabi niya kanina. Promise, kinantot niya ang aking asawa.
Tangina naman kasi nito, parang gago. Kinantot mo asawa ko, ganun ka kagwapo. Ayan! Kamumulti mo, tanga. Kinantot na yung asawa mo, sinapubliko mo pa? Sa sunugan pilit lumikha ng apoy. Subalit siya rin yung napasot na sangkot. Yung asawa niya dinarang sa sunugan, pinagmukha niyang wok. Tangina nito, pinagmagaling pa. Umiibabaw na yung asawa, nagmamalalim pa. Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat skip. Walang bayag na lang ang kakabahan sa skillset mong pambobo starter pack. Dapat spin ang utak mo hanggang jumakpat na para bang scatterbrad. Dapat sa'yo binabatukan gamit yung kamao ni Juggernaut. At isaksak sa kukote mong hip-hop ka lang Unico, hindi ka ba battle rap? Anak ako ni Francis M. sa labas. Dugo ni Kiko ang sakin nananalaytay. Ulul! Kingina neto papansin? Hindi ka ba nahiya kila Elmo at Maxine? Buta masyado kang pabida. Yung ama nila sa kanser namatay samantalang ikaw ay buhay na kanser dito sa liga. Tanginang to, tuwing lumalaban, naglalabas ng combo. Chismosong rapper ang putang ina. Kala mo talaga epektibo mga pang-insulto. Labas ng screenshot, ano ka, nagpapatulpo? Ang hirap mo pala sabihan ng problema, hayop ka. Kasi pag chinat mo siya ng malala anxiety ko, brother, bukas makalawa, nakamulti na sa battle. Galawang bobo, di ba? Pues tignan natin kung makapaglabas ka pa ng combo pag kinombo kita. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Maliligo ka ng punches parang Stone Cold na Booker T. Bihirang magpaulan ng suntok pero bumabaha parang UAE. 3 bala lang yung gamit pero tatagos sa ulo mo. Pag di mo nakuha yung mensahe, aabutin ka ng punto ko. Kakambal mo pala si JM Lopez TV. Kaya mga tao nagtataka. Sa 220 videos niyang uploaded, 200 dun kasama ka. Kaya kung nakilala ka sa par King, si JM naman sa par Lord. Doon siya maaalala ng marami. Sobrang galing niya na stylist, kaya may highlights ka pa lagi. Okay. Hoy, JM Lopez! Okay. Reviewin mo to pagkatapos. Huwag ka sanang maging bias. Kambal na anak ng flip-top, parehas ang lakas manggatas. May kakambal, tapos Unico. Kapatiran ayaw iparanas. Ayaw nang may kapareho, kaya gusto neto makatakas. Pwes, magpaikot-ikot may ganun pa rin kapag naghabula ng ahas. Dahil kahit sinong di pala rin sa inyo, siya pa rin may kakambal na malas. Pwede kang ma-personal, bumitaw ng corny jokes, magpaka-technical. Tanong kung mauuga ako, sila ba'y matutuwa sa'yo? Dahil kahit anong husay ng tugma ay baliwala, lalo kung hindi tugma sa'yo. Pwede kang mag-boxing o basketball, pero yung punto ba nakuha mo na pwede kang magsuot ng ibang sapatos pero di mo kayang lakaran yung ruta ko. Fuck you. Okay. Natawa ako dun sa yung kakambal JM Lopez 226-200 dun nandun ka. Natawa ako dun. Nanonood naman ako kay hindi ko alam hindi ko alam kung totoo pero nanonood ako kay JM Lopez. May mga vids naman si JM Lopez na wala naman si Unico dun. So ewan ko kung natataon lang na gano'n pero 'di ba? Parang pinanood lahat ni G-Clown yung buong vid, yung lahat ng video ni JM Lopez, 'di ba? So exaggerate parang metaphor lang, 'di ba? Parang gano'n. Tawag dito. Putang ina, humihirap, no? Humihirap yung battle na to. Mas kumukonekta kasi si G-Clown sa mga jokes eh. 'Di ba? Mas effective si G-Clown sa gabing to sa jokes kasi nakakakuha siya ng momentum. 'Di ba? Sige. Round 2 muna ni Unico. Sa tingin ko mas mapapadali yung buhay natin kapag
narinig natin yung round 2 ni Unico, mas mako-compare natin eh. Medyo nahirapan ako sa round 2 ni G-Clown. Kasi mas lumakas eh. Mas naging effective si G-Clown sa round 2 compare sa round 1. 'Di ba? Kaya tingnan natin muna si Unico dito. Okay yan, solid. Okay. Solid. Yo! Tinitira pa yung buhok ko. Tangina nito, di mo magigets to kasi matanda ka. Ang tawag sa ganitong forma, youngsta na. Youngsta na, ama, big boss, oma, pera nakagoma, toothpaste bago lumabas, merong poknat. Ang ilan to? Saka di ka kasi kaya hindi ganito yung forma mo kasi wala kang bitaw. Pag nagpapakulay ka kasi ng buhok, yung poknat mo lalong lumilitaw. Ayun to, 2012, nung nilabas, yung unang battle neto ni G-Clown. Ang kalaban niya pa noon si J-Lem. Noong mga panahon na yon, sobrang bata ko pa. Naglalaro pa nga ako noon ng Jolen. Pero sino nga namang mag-aakala ang tulin ng panahon? Yung batang naglalaro lang dati ng Jolen, pagugulungin ka ngayon. Kasi wala namang nagbago. Nanatili pa rin na banuto. Habang sa akin din naman walang nagbago. Kasi puro solid na rounds pa rin naman yung nilalaro ko. Ano? Mayabang na ba masyado? O sige, ako na nga mayabang dito. At least ang niyayabang ko sa battle rap yung sarili ko mismo. Ito nung laban niya kay Apex, akala mo kung sino. Niyabang-yabangan niya si Apex, pero ang pinangyabang niya kay Apex, mga achievements naman ni Sinyo. Career, business, pamilyang masagana, walang bars, pero putang ina, lahat ng yon wala ka rin. Kaya anong pinuputak-putak mo? Ba't kailangan ibang tao yung ipangyayabang? Ganyan kapag aminado sa sarili na wala siyang napatunayan. Ginamit pa yung pangalan ni Sinyo, makakuha lang ng palakpakan. Ang kaso ang nakakalungkot nga lang, sa sarili mo na laban, di ka man lang kasali sa usapan. May nalalaman ka pang, nag-grab ni Sinyo yung Fortuner. Ikaw nag-grab pa rin. Tangina neto, lakas. Tanga, mas okay na yung nag-grab kesa naman sa pangalan ng ibang tao nakikiangkas. Hoy, huwag kang feeling ungas. Isa kang napag-iwan ng rapper na wala man lang interesado. Tumandang walang napatunayan kaya ginagamit na lang pampalubag loob yung salitang veterano. Kasama ka pa naman sa pelikulang Respeto. Pinuntuhan, no? Yun nga lang, sampal yun sa mukha mo. Na sa lahat ng rapper na gumanap dun sa Respeto, ikaw na lang yung hindi respetado. Kasi ano bang iyayabang sa akin eto? Veterano siya. Tangina mo, ano naman? Veterano rin naman sila Yang Wan sa Kabadang. Pero joke lang. G-Clown na yan. Legend na nga yung tingin dyan ng ilan. Sa katunayan, isa ka sa mga inspirasyon ko. Oo, walang halong panluloko. Kapag pinapanood kita, kapag tinatamad ako na magsulat, ang pinapanood ko yung mga battles mo, oo. Kasi kapag napapanood kita na magtanghal, ginaganahan ako ng todo. At sinasabi sa sarili kong kailangan kong galingan pa. Ayoko maging ganyang kabobo. Oo, dapat kada banat laging 100% para wasak kasi para bagsak kada sapak kasi nga solid content. Hanggang sa magmukha ng camping itong ating event kasi si G-Clown makikitang natutulog sa tent. Okay. Nahihirapan ako sa round 2. Akala ko mas mapapadali yung decision natin sa buhay pag nakita ko tong or napakinggan ko yung round 2 ni Unico eh. Sabi ko kanina, mas naging direkta yung approach ni G-Clown. Si Unico naman, hindi rin nagpahuli. Direct pa rin yung mga approach niya. In-expose niya, dinisect niya si G-Clown about dun sa laban niya ni Apex na ang niyabang daw, 'di ba? More on personals yung atake. Personal with technicals with 'di ba? Punto. Mahirap tong round 2, pucha. Akala ko mapapadali ako dito. Round 1 sa tingin ko na napadali eh.
'Diba? Mas naging effective si Unico dahil nga sa mga pinakita niyang schema at elements. Pero pagdating sa round 2, mas lumakas si G-Clone eh. Kumbaga, uminit na yung makina. Ito na, sumusunod-sunod na si G-Clone. 'Di ba? Mga punchlines and angles niya kumokonekta na for Unico. Pero si Unico, yun nga, nadala niya yung energy from round 1 eh. Hindi bumaba, hindi tumaas, na maintain lang niya. Whew. Mali no. Akala ko magiging madali yung round 2. Parehas. Sige. Round 2 tabla. Tatabla ko yung round 2 sa score na 9 points. So, simple lang, guys. Na-duplicate ni Unico yung performance niya sa round 1. Yung atake ni Unico for G-Clown personals, pag-dissect niya dun sa laban nila ni Apex, yung mga ganun, yung niyayabang, hindi yung achievement mo, kundi achievement ng ibang tao, 'di ba? Yung mga tapos yung nakikiangkas, grab fortuner, yung marami tumatak si Unico dito. And sa tingin ko naging sobrang direkta ng angulo na yon at reference na yon for G-Clown. Then kay G-Clown naman, sa tingin ko mas naging ahead din itong round 2 niya compare sa round 1. Kaya nahihirapan akong bigyan ng hatol totally. So siguro para maging fair din sa inyo at sa battle na to, itatabla ko yung round 2. Feeling ko ito yung so far ito yung pinakadikit. Round 1 nakita ko na mas lamang talaga si Unico doon since G-Clown nga nagpapainit pa. Tas si Unico naman may momentum na kaagad. Si G-Clown sa round 2 nakuha na niya yung momentum, kumokonekta na. Si Unico naman na maintain niya. Okay, round 2 tie. Round 1 Unico, round 2 tie. So that's 9-8 and 9-9, 18-17 in favor of Unico. Round 2 pakinggan natin. Round 3, last round, pakinggan natin to. Game. Yaw! Abno! 2026 na, wordplay pa rin yung sandatang kaya mong dalhin. Magkaka-World War 3 na o nagwa-wordplay ka pa rin. Kada laban ni Unico, tinutugma niya yung pre, paps, bro, man. Ang daming tawag sa kalaban, parang tanga. Sandamakmak mga tawag no? Call center ka ba? Pero para sa pandamihan mo yung tawag o mga alias na gamit, kung pagtapos naman ng laban ay ngalan ko pa rin yung tatawagin ni Arik. Unang TF niya sa flip-top, 1,000. Tung gago napapost sa FB, nagre-reklamo. Anong pakiramdam mo, bida ka? Pati si Arik tinitira pa. Sa bagay, Rick, sinong di magagalit sa 1,000 na TF, tas yung 1,000 liha pa. Isang INC na naman ang nalantakan sa plato. Minamanifest yung kampyonato, manifest naman yung bao. Ako ay happy na subalit pinatapos ka ni Arik, pinatatanggal at pinatatapon yung gaya mo na walang arit. Manilbihan ka sa chapel, minanipul akong rapper. Itong sugo ng Diyos ay minani ko lang sa battle. Pangarap mong kinukulayan ngayon ay burado na. Tinta kong gamit ay dugo habang sa'yo ay krayula. Nagsayang lang ng tinta, nagkalat lang ng papel. Pagkat kaso ang tawag dyan dahil sinusulatan mo, pader. At dun sa mga MC'ng naghuhurado sabay pusta, come on, dog. Hindi to sabungan. Tigilan nyo na yung ganyang roleplay. Hindi laptop tinutukoy ko pag pinapili ka ng kahon ni Boss A. Kasi minsan, kahit ito mo yung palo, magmumukha kang tsope sa labanan. Oo, talo ako pag talo, pero pag may pustahan, dayaan. Kaya pag si Boss A, nagpakaatong ang gumawa ng paraan, paguwin kalakaran, at kung sinong bibitaw na tsope, masasama na sa ban. Kung ito yung barahan nyo sa isa buhay, pues yung Unico na sapaw. Sabog-sabog tong uuwi kahit sa dubi to matakaw. Recorded ultimo pagpanaw, arik pat dito mo hinanaw. Nung sinuri nga ni Lunito, si Unico mababaw.
Diyan sa sintido mo waapaw mga estilo mong inagaw. Hindi ka multi-talented dahil yung multi mo ay nakaw. Bakit? Ano pa bang pwedeng iyabang sa akin ang gago na to? Nakalaban ko na si Looney, Smaglas, Apex, kaso talo ako. Pero isang tabi nyo na yung talo o panalo. Mahalaga pumalag ako sa kalabang hinahangad ng marami. Parang sagot na di mo nakuha doon sa niligawan mong babae. Ang punto sa madaling sabi, tinupad ko yung panaginip mong kahit kailan may di mangyayari. Walang big fish o big name sa akin kahit kanino ko sasabay. Dalin man ang agos o matangay. Kung si Dave si D dito na malalaos ako, putulan man ang paa at kamay. Dahil binuhay ako ng flip top kaya dito na ako mamamatay. Pangalawang sali mo ng isa buhay, katangahan mo yung na-expose. Kinapos ka sa unang shot habang tapos na ako sa second toast. Pag di nagmarka sa bungo, pues yung ngalan ko i-embose. At kung may lason nga sa second round, nakahanda na ako sa second dose. Okay, sige. Proceed muna tayo. Tuloy na natin sa round 3 ni Unico. Last na. Tulog ah. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng G-Clown? Kneel down. Kasi panay subo lang naman to ng burat dun kay Enigma. Alam nyo ba kung anong ka-rhyme ng Unico? Adobo. Pero kung bakit yun nasabi ni Denmark, may hidden meaning kasi yon, sadyang hindi nyo lang nakita. Kaya niya nasabing Unico, adobo, kasi alam niyang di ako madalian na masira. Pero tong si G-Clown mas mabisa. Kasi nung laban niya kay JR0, nag-fake choke to, ang galing. Sabi niya, dito sa flip top, may mga waiter na kailangan tanggalin. Kawalang gana tas mali pa yung pagkain darating. Tapos bigla siyang nag-vape. Humipak ng 2 beses. Sabay sabing, nagpausok lang ako, yung gutom ko wala pa rin. Asa si Sir Enigma? Sir Enigma, ang dami niyo doon, wala man lang sumuntok. Tangina naman! Ikaw lang yung kilala kong nagpi-fake choke tapos walang dahilan. Nagpausok. Ultimo sa video, walang nakagets nung kabubuhan mo, boy. Nilagyan mo pa ng usok, mas lumabo tuloy. Yung fake choke mong pausot ang inaambadoy. Literal na puro nga lang usok, di man lang nag-apoy. Ganyan pag puro katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara na pupuyat. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag! May pagka-Baltz, no? Naririnig ko si Baltz sa, sa round na to. Kaya na ko pa iniisip eh. Kaya sabi ko, kung nakikita niya itsura ko, parang may iniisip ako. Eto, lalo na dito sa part na to. May pagka-Baltz. Ako payat. Ito. Itong part na to. Katawan tapos walang laman yung utak. Ako payat kasi kapag gumagawa ng mga bara na pupuyat. 'Di ba? Baltz. Tangina, tunog Baltz. Ganon bumar si Baltz eh. 'Di ba? Shoutout kay Baltz, man. Shoutout kay Baltz. Tunog Baltz lang. Na ano ko lang na pansin ko lang. Ikaw macho, ang kaso, walang sustansya mga sulat. Kaya sa laban nating dalawa ngayon, itong payat pa bumubuhat. Kasi kumag, grabing braso, masasabing macho. Tapos panay katangahan, kaya palaging talo. Tangina mo, G-Clown, isa kang real life Johnny Bravo. Pero change topic tayo. Pero change topic tayo. Bakit mo pa palaging niyayabang sa amin na nakasama mo na si Glock 9 sa kanta? Pag narinig nyo naman yung collab nila, yung mga lyrics nito, bantanga. Sabi niya,
Itutado ko na to ngayong kasama ko si Aris. Susulitin yung tinta nitong hawak-hawak kong lapis. Pukin ang ina mo, yung lapis mo may May tinta. tinta. Ang tanga-tanga mo talaga! Pwes di ka sa akin uubra. Lalo pag nilabas ko na yung ballpen kong bagong tasat, ang ina ka. Mas malaki pa yata yung... Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak nitong kausap ko. Natatawa siya sa poknat niya eh. Mas malaki pa yata yung poknat kesa sa utak nitong kausap ko. Wala naman tinta yung lapis mo, tol. Sadyang tai-tai lang yung sulat mo. Pero wala naman nakakagulat doon. Baka si G-Clown yan, naisip nga niyang i-wordplay yung genie ni Aladdin sa kick out ka na sa eskwela ka ng flip top pag si Enigma nag-Aladdin. Aladdin! Tatawa ka sa wordplay mo, ano? Tinatawanan niya na yung poknat niya, tinatawanan pa niya yung wordplay niya, tanginang yan. Nag-Aladdin, para kang gago. Idol mo ba ako? Ba't di ka umamin? Ang bobo mo mag-wordplay. At doble yung sakit nun, gago, kasi sa akin ang galing. Diba? Kasi kung uusisain, wala ka sa ayos mag-rap yung mga banat makaluma. Tapos ang outdated na yung sulat, wala kang bagong sangkap. Pero di nyo nga naman mapapansin yung mga mahihina na linya kung halos lahat. Pero matatalo lang daw ako sa'yo pagkat sabi nila sa bilis mong dala, siguradong wala akong sinabi. Kapag bumibira, halos di na daw humihinga, talagang ibang klase. Kaso pag hinimay yung detalye, puro ampaw na atake. Di nga kinakapos sa paghinga, kinakapos naman sa mensahe. Kaya nga ang ending ng kwento ng puki ng ilan to, di siya hinihingal pag nagrarap, kaso yung karir naman niya yung naghihingalo. Oras na para magretiro, tito, di ka na bagay dito, wala nang pumapalakpak. Mag-impake ka na, umuwit magpahinga kung ayaw makaladkad. At wag mo na ring isipin si Poison, ako na dun mambabalagbag. Oo, dun sa naglalaglag ng kutsara, ako na maglalaglag. Time. Second side 15. Round 1 and 3, Unico. Feeling ko yung round 3 ni G-Clown ay yung worst round or weakest round niya. Okay. Round 1, binigay ko kay Unico. Na-explain ko na yon. At yung round 2, na-explain ko na, binigyan ko ng tabla. Pero yung round 3, weakest round ni G-Clown yun. Feeling ko more on narratives yung ginawa niya doon, more on punto, and hindi naging ganun ka-effective for Unico. Then sa round 3 naman ni Unico, as andun pa rin mga direct punches, references, angles, at yun, 'di ba? Clowning, kinaklown niya si G-Clown, 'di ba? Yung in-expose niya yung mga wrong word plays, 'di ba? Yung Aladdin, di ba? Yun. Tas yung ang bobo mo mag-wordplay, doble yun kasi galing sa akin. So, yun. On point eh. On point si Unico umatake. Yung mga approach niya direct. So, I think ayun yung nagiging advantage ni Unico. Yung gaya nga nasabi ko sa inyo, si Unico, hindi, marami ng battles siya bago siya mag-isabuhay ulit. Unlike si G-Clown na kailangan magpagpagkalawang kasi kababalik niya, isabuhay agad. Si Unico, ang dami na niyang battles eh. Nag-Royal Rumble siya, may Zen look siya, tas may Saint Ice pa siya, which is malalakas lahat yung mga performance niya na yun. Although, talo siya sa mga yun, di ba? Pero tuloy-tuloy yung energy, aggressiveness niya, yung content niya, yung power ng sulat niya, magkaka-level. Kaya hindi na rin ako nagulat na ganito pa rin yung performance ni Unico. Then kay G-Clown naman, yun nga, ring rust, kailangan niya kapain ulit yung crowd, yung stage, and okay naman yung naging performance ni G-Clown, pero I think hindi na naging relevant yon sa ngayon. Unlike si Unico, nakuha na niya yung formula eh, na hindi to relevant sa ngayon. Yung mga wordplay hindi na relevant gaano eh. Kaya
tinanggal na ni Unico yun. Andun na siya sa pag-expose, dissect, kasi which is, feeling ko, yun yung relevant ngayon. Diba? So, ganun. Nakuha lang ni Unico yung pinaka-formula ng aura ng battle sa ngayon. So, yun. Unico, 1-3, round 2, tie. So, 999, that's 27 points for Unico. Kay G-Clown naman, meron siyang 8, 9, and 7, 24. Tama? Tama ba ako? Tama, 24. So, 27 to 24, 1-3 Unico, round 2 tie. Judges. G-Clown versus Unico. Ang boto ng Urado, 5-0. 5-0. Advancing sa tournament. Mag-iay tayo lahat para kay Unico. Yeah, shoutouts kay Jordan Barracks Clothing. Shoutouts kay Kuya G-Clown at sa yun. Maraming salamat sa pumunta. Uy, go. Out of nowhere, nawalan ako ng boses. Pero congrats kay Unico. At kita-kits tayo sa nila. Chiga. Binoto ko Unico. Ang ganda nung parehong concept nila nung round 1, parehong character assassination, pero mas masasakit talaga yung linya ni Unico doon. Kaya para sa akin, Unico yun, pero ang lakas din nung kay G-Clown. Yeah. Round 2, nakuha ni G-Clown yun, malinis. Parang medyo Oh, may G-Clown. Unico. Okay. Pero yun yung pinaka second malakas ni G-Clown kasi mas malakas yung round 1 niya. Tapos yung round 3 yun na. Oh, talaga? Unico talaga. Kaya mas 1 and lumalanding, 3. mas may haymaker. Tapos yung kay G-Clown malakas pero mas malakas yung kay Unico. Kaya Unico ang malakas pa kay G-Clown. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay... tama. Round 1, malinaw kay Unico. Round 2, malinaw kay G-Clown. Round 3, malinaw ulit kay Unico. Actually, maganda naman yung laban. Trip ko yung mga wordplay sila, tsaka yung atake nila. Pero, parehas din sila sa punchline after punchline. Pero yung punchlines ni Unico, para sa akin, Mas nanonood. ramdam. Oo. Mas ramdam ko yung impact Tama. ng punchlines niya. Tama, Pero tama. yun, solid na battle, pero Unico. Binoto ko si Unico. First 2 rounds actually may husgahan eh. Totoo. Ang lakas ng first round ni G-Clown pero hindi din nagpahuli si Unico sa round 1. Kinabla ko lang yung round 1. Tapos pati sa round 2 parang yun yung medyo nag-dip yung performance nila pero okay pa din. Sa round 3, dun ko nakita na may konting lamang si Unico sa mga punchlines. Though maganda yung ender ni G-Clown, mga last 4 lines niya, solid yun. Pero parang mas madaming suntok si Unico sa third round. So, 1 and 2 tabla, third round kay Unico. Props kami kay G-Clown, congrats kay Unico. Aubrey, binoto ko ng all 3 rounds si Unico. Yung kay G-Clown naman, yung round 1 niya, safety naman pero parang kasi niya comeback niya kumbaga mararamdaman mo yung hit ng dala niya pero parang nangyari kasi is parang nag-warm up pa rin siya. May mga suntok naman na naglalanding pero kapos pa rin dahil sa solid na dala ni Unico. So, all 3 rounds ay Unico. Ayun, pwede ko ito paikliin kasi medyo malinaw naman pero para mas malinaw, nakuha ni Unico yung solid na momentum ng round 1. No? Natabunan yung materyales ni G-Clown, props din sa flow na may punchline ni Unico. Alam ko style yun ni G-Clown pero ginawa ni Unico sa kanya. Then round 2, pareha silang may slip-ups, pareha silang nahirapan halos sa materials nila pero may laylay si Unico. Si G-Clown naman mas malakas siya ng konti pero tinabla ko yung round 2 nila. Pero Tabla round 2, 3, sabi ko sa inyo. Doon luminaw. Tabla yung round 2. Si G-Clown although meron naman siyang mas mga magandang punchline pero ang ganda ng improvement ni Unico. Pinasa niya kay G-Clown yung Unico wordplay. So ang hirap i-pull up nun. Props kay Unico. So Unico ako. Ayun. Palain mo si Flick G pa yung naging kapares natin. Tama ba? Round 1 binigay niya kay Unico. Tinitignan ko kasi si Arik sa gilid eh. Pero yung round 2 tinabla niya. Tapos round 3 Unico. Yung round 1 lang hindi ko lang sure kung binigay ni Flick G kay Unico pero I think kay Unico niya binigay. 'Di ba si Flick G ba yung naging kaparehas ko? Tapos although sila Plasma kaparehas ko naman na 1 and 3, si Katana kaparehas ko naman na tinabla yung round 2. 'Di ba? Ganun kadikit yung round 2 guys kaya medyo nahirapan din talaga ako. Pero nonetheless guys, nakuha ko naman yung although si Flick G lang yung naging kaparehas ko na boto pero
most of the judges naman, may mga boto sila na I think pares kami na nakita doon. Especially, yun nga, Flick G na tinabla yung halos pares talaga kami, no? 1 and 3 Unico, round 2 tie. Tapos sila Plasma naman 1-3 binigay kay Unico. 'Di ba? Tapos may isa pa nakalimutan ko sino yung isang judge. Sino yung isang judge, guys? Ilaya, 'di ba? Okay, so we're done sa Isa Buhay, guys, and I don't know saan tayo pupulutin ngayon kasi natapos na natin yung mga projects and tignan natin, surprise na lang siguro kung ano yung makikita nyong uploaded para bukas. Pero pahinga na ako ngayon, guys, and nakadalawa tayo na tinapos natin yung remaining 2 battles sa Isa Buhay 2026 and we're looking or we're waiting sa Langit Lupa second round. Abangan natin yun. So yun lang muna sa ngayon and kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.